wala raw kwenta yung SIM card registration law. Oo. Para malapit-lapit na ba tayo maniwala doon? Parang gano'n na nga kasi ang dami pa rin scam eh. Araw-araw nakakatanggap ako. Ako rin eh. Nasa linya natin, DICT Undersecretary Jeffrey E.N.D., Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling, DICT. Yusek, kamusta ka na? Long time no hear. Good morning po. Sasabihin ko lang yun. Oo nga. Joel, matagal na tayong hindi nagkakausap. Although kami ni Madam Weng. Oo nga, paghapon. Oo. Pero gusto namin malaman, ano ba talaga? Hindi ba natupad ng batas ang pangako na mababawasan? Totally, ma-weed out yung problema ho natin sa scamming? Actually, ako po pag-isipan natin mabuti yung nung ginagawa po yung batas back in 2015, 2014. Ang general trend po talaga ng buong mundo, magkaroon ng SIM card registration regulation. Pansin ninyo, sa Indonesia ginawa yan. Noong panahon na yan, 2014, 2015, 2016. Sa Malaysia ginawa siya, sa Singapore pinag-usapan yan, sa ibang mga bansa, sa European Union pinag-usapan siya. So we are part of that general discussion, and so we passed the SIM card registration law along with other countries. Ngayon, pag fast forward po, kailangan din natin maintindihan, nag-evolve yung ating technological infrastructure and yung technology na ginagamit. And hindi po ito unique sa Pilipinas, kahit po in fact kahapon lang si Australia nakikipag-usap sa Philippine law enforcement kasi may issue din about scamming involving one of their nationals in mainland Australia, although they believe that the call or the SIM or the text may have emanated from our territory. So ano po to, global concern. Ngayon papunta tayo sa issue, ka Joel. Effective ba siya? I think effective siya kasi marami sa mga nakikita niyong scam nag-move out of SIM. Meron pa rin, pero marami ng various technologies being used outside of SIM. Example, na hindi covered ng batas, ano Hindi po kasi SIM-less siya. SIM-less. Halimbawa, yung ginagamit yung Android Messenger o kaya iMessage o kaya Facebook Messenger. That's one. Number two, marami na po, at ito nga, nagka-crackdown kami, marami na rin tayo nahuli. IMS eye catchers at saka mga fake BTS. Ito po yung mga nakikita po ninyo minsan sa mga news na mga nahuhuli na kulay puting rectangular device na nilalagay sa likod ng van o ng kotse. Yan po ay kayang mag-intercept at kayang mag-broadcast ng messages. Hindi po yan gumagamit ng SIM. Illegal po yun, yung device na yan. So, okay. Yusek, ganito lang. Para lang siguro maunawaan namin mga ordinaryong mamayan. Pag sinabi natin na effective ang SIM card registration law at nag-migrate na sa ibang platform, yung mga scammers, na lessen ang sa SIM card, via SIM card, gaano kalaki yung porsyentong nawala via SIM card at lumipat sa ibang platform? Kung talaga epektibo po yung batas. Wala kaming baseline. Wala kasi nag-increase. Ang problema namin, nag-increase siya 200% in terms of volume. Nag-increase ang ano po? Ang scam in general. Kasi 200%? Sinabi na ng PNP yan, di ba? It increased significantly. Kasi nga, naging digital na yung economy. Nung pinag-uusapan po kasi yung SIM card registration, there was no widespread use of PayMaya and GCash, di ba? Okay, so ngayon medyo tumaas. Kung halimbawa po magpo-focus tayo sa SIM card registration law, effective siya. Yung natitira na scam using SIM, saan nag-uugat yung problema? Bakit bakit pa rin nakakapagbenta ng SIM card na hindi registered at nagagamit sa scamming? Yun nga. Bakit may mga unregistered SIM card? Kasi ang mismong CICC nagsabi. Tama ba? CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, naaalarma sila at yung kanilang yung bulto ng inimbestigahan na mas malaki gamit ang online fraud, yung unregistered SIM card. So, may nagbebenta pa rin na hindi nare-rehistro ng SIM card?
yung part na yon, I think we need to, kung ang focus lang natin SIM card registration, with that part we need to, number one, we need to enforce it better. Ang problema rin, isa pang problema siguro ngayon is, wala kasing, na-discuss ko na to dati wala tayong parang single source of truth. Kasi, basta i-register mo at nagbigay ka ng ID, okay na. Pero walang magbe-verify kung yung ID totoo. So, pwedeng Hindi mo siya i-compare sa national ID system, for example. Opo. Pero sir, ibig sabihin registered using fake identity, tama? Yes. And then nagagamit siya sa scamming. Yes, that's Pero one. ang promise ng batas, kahit pa halimbawa yan ay fake identity, dapat nakahabol na bablock o halimbawa yung SIM card na nagagamit sa scamming. Pero bakit nagpapatuloy? Yan. So, yung marami naman tayong nabablock na po kapag pinadala natin sa kanila. Siguro, kailangan lang natin, maganda rin yung dinidiscuss natin ngayon. Baka kailangan lang ripasuhin ng kaunti yung IRR, which we also discussed earlier. Marami rin kasing exemptions. Halimbawa, yung in-transit na foreigner. Yung mga walang 10 araw ka magstay dito. Bibili ka ng SIM card, hindi yan required for registration. So, ang tanong ngayon, kapag binigay mo ngayon yung SIM card mo, syempre, iwan mo sa Pilipinas yun or whatever. Yes. Ano nangyari doon? Pero Tapos, nakakalimutan din ng mga tao na kapag nagpalit po kayo ng SIM card, kinakailangan nyo pong i-register. O kaya binigay nyo yung SIM card sa ibang tao, kailangan po i-register. Hindi po yan one time. I think baka doon nagkakaroon tayo ng ng konting lax. Oo Na nga. dapat enforce din natin na pag nagpalit ako ng SIM card, binigay ko sa anak ko yung SIM card, binigay ko sa kapitbahay yung SIM card. Oo. Nasa batas kailangan mo ring baguhin yung registration. Para yung ownership mailipat din doon sa bagong gumagamit. Correct. Pero So, ito wing ang sinasabi ng CICC, unregistered SIM card. Hindi Yes, naman sir. sinabing registered pero fake identity ang ginamit. Pero ito, unregistered SIM card. Ibig sabihin, SIM card na hindi naman nairehistro na dapat batay sa batas ay narirehistro. Sample, yung sangkater ba nakukuha sa mga Sa pogo? mga pugo. yeah. So, ang problema ba that natin one- nasa telco, Yusek? Well, ang nagre-register ngayon, telco. Ang nasa batas kasi hindi kami nagre-register sila. Yes, correct. At saka sila din ang nagbebenta ng bulto ng SIM card. That is correct. So, from there, parang meron ka na kagad conflict of interest. Oo. Kaya gusto mo magbenta, at the same time, titigilin mo yung pagbebenta dahil kailangan mo i-register. Ano ba, kabago-bago nitong batas, kailangan na bang baguhin? Oo Kabago-bago, No, dapat no. baguhin. No. O IRR lang. Ito yung palagi ko sinasabi ka, Joel. Opo. Lumabot na siya ng 1 taon of implementation. Nakasulat din sa batas, after 1 year, NTC or the National Telecommunications Commission, which is also an attached agency of the ICT, should now start the audit mechanism. Yun ang nakasulat sa batas. So, So, actively ginagawa na po ng NTC yon? Alam nyo, eksakto, alas 9, may meeting kami ng NTC. Para ayusin, mag-audit. Para pag-usapan yung audit. Kasama na to sa agenda, no? Ayun. Tanungin ko sila kung kailan nila sisimulan yung audit. Pero yun yung isang mekanismo natin para makita kung saan tayo may loophole. Oo, sa batas. Tama kayo, baka sa bulk procurement, bulk purchase. Kasi ang isa pang tama rin ang isang problema is ibibigay ko naman yan sa reseller ko. So ang mag-i-implement ng registration reseller ko. Diba? Kailangan ayusin So, ang doon, control, Yusek. Yes. Actually, no-offer namin yung eGov app. Oo. Kasi nakakabit doon yung national ID. Ino-offer na nga namin sa mga telco na gamitin yon. Ang Ayaw sabi ba naman nila? ng mga telco, may sarili silang registration system. Oo. Sabi naman nila pag-usapan natin. Pero, Ayusin dapat Oo. to. Anyway, sige. Hindi pwedeng may batas pero nabibiktima pa rin ng tao. Kaya nga Diba? A disservice yun eh. Sige, pwede pa namin kunan kayo ng update matapos ang pagpupulong. Okay lang naman siguro tawagan ka namin ulit. Sige po. Yan, sige. Oo. Yusek, One of the agenda yan. Tatlong agenda namin mamaya. Oo. Balitaan nyo kami dyan. Yusek, salamat sa oras mo. Mag-ingat Sir, ka. thank you. Salamat. Yusek Jeffrey Ian D ng DICT, mga kapuso. Ang oras na...